Bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Nakita ko si Yahweh kasama yung mga anghel sa kanya nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y magkasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sa alay pinawi niya, pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya,
sinong isusugo? Nakita ko si Yahweh kasama yung mga anghel sa kanyang nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y makasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sa alay pinawi niya, pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya, sinong isusugo? Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako kung isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, ahayo at iyayag ang salita mo. Ako'y mapalad, sarili alay sa'yo. O Diyos, ikaw lamang, yaman ng buhay kong ito. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako kung isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, ahayo at iyayag ang salita mo. Good morning, Jesus! Amen. Good morning, mga kapatid. Good morning, Jesus to all. Praise God. At sa mga kapatid namin na naka-online na ngayon, maraming salamat po at sinasamahan nyo kami palagian sa ating gawain everyday sa ating GMJ. Amen. At ang unang-una ko nga nakita, mga taga-abroad, Pastor Maripas. Oo nga. From Illinois, Sir Trining. From Canada, Sister Lynn Lucky. From Australia, si Ate Mayed. Yes. Good morning po sa ating mga kapatid. Malamig daw Thank doon you, sa Lord. Sydney It's a ngayon. rainy Saturday. Yes, Saturday. Amen. Pero bago tayo rainy. mag-umpisa, opening prayer. Binabati ko rin yung kapatid ko na nanonood, si Leland. Thank you, Lord. At by the grace of God, no, lagi silang makapanood. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin. Tunay na napakadakila mo, napakabuti mo, napakaganda ng iyong kalooban at tunay ang iyong pagmamahal sa mga anak mo. At ang aming panalangin, lagi mong dinirinig. Salamat sa magandang umaga, sa malusog na pangangatawan, magandang kaisipan, maayos na damdamin, Lord, dahil ito lahat sa iyo, Panginoon, sa mga kasalanan na pinatawad mo na sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At sa bagong buhay na aming tinatahak ngayon, Lord, maraming salamat po. At kayo po ang magpatnubay sa amin sa lahat ng gawain namin sa araw na to, lalo na po ngayon sa GMJ, Lord. Kayo po ang manguna at mataas ang inyong banal na pangalan. Ang aming mga kapatid na nagbabiyahe ngayon, ingatan mo po ang bawat isa. Lukuban niyo po, Lord, kaming lahat na yung banal na dugo. Thank you, Lord, sa lahat sa ginagawa mo sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Start na ako, Sister Sige. Lisa. Yan, Thank you, sige. Lord. Sa ating VOTD. Wait lang, ako pala ang Umpisa. dami naka-open. Teka. Yan. So, ang acting VOTD for the day ay sa akin po ay Isaiah 1:18. Sa English, come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool, as wool. Sa Tagalog naman po, halik kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh.
Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Amen. Habang nga pong inaaral ko to, naalala ko po yung mga tungkol sa kasalanan. May mga kasalanan talaga na nakikita o hayag sa atin at sa ibang tao. At may kasalanan naman na tayo lang nakakakita at ang Diyos. Pero tunay na ang mata ng Panginoon, nakikita niya lahat, walang naitatago. Ngayon din, ang isa pang nakita ko rito na gaano man karumi. Pag naglilinis tayo, di ba, ang ginagamit natin, sabon. Pag hindi nang kaya ng sabon, Sonrox. Pag hindi pa kaya ng Sonrox, asido na para malinis. Pero lahat ng dumi, kayang linisin. Ang husband ko kasi mahilig gumamit ng asido. Ewan ko ba, ako naman ay Sonrox lang. Pero siya, papabili talaga yun ng asido para panlinis sa CR. Pampatunaw kasi yun ng mga Oo. matitigas. O, na ako bagay. naman, tama na sa akin ng Sonrox. Advertisement. Pero hindi po advertisement yun. Pero ginagamit yun ng panlinis. Pero yung mga bagay na yan, marami tayong mga bagay dito sa mundo na pwede natin linisin, ang ating damit, ang mga plato. Pero meron pong hindi kaya nating linisin. Meron pa. Yun ay kasalanan. Amen. Hindi natin kayang linisin yun. Ang Diyos lang makakapaglinis nun. Dito po sa Isaiah 1, chapter 1, alam niyo po, galit na galit ang Panginoon sa mga taga-Huda dahil sa kanilang mga kasalanan. Talaga ang Diyos galit sa kasalanan. Dito pa lang, pinahahayag pa lang, pag binasa natin ang buong chapter 1 ng Isaiah, makikita natin ang galit ng Diyos sa kanilang mga ginagawang mali. Ang kasalanan nila ay hinahantulad sa kasalanan ng Sodom at Gomora. At alam naman natin nangyari sa Sodom at Gomora. Diba? Sila ay tinupok ng Panginoon dahil sa kasalanan. Ganun hinahanlin tulad ang kasalanan ng mga taga-Juda sa chapter 1 na ito kung babasahin natin. At alam niyo mga kapatid, tingnan natin kung ano po mga ang naging damdamin ng Panginoon. Kasi ang kasalanan talaga, kamuhi-muhi kay Lord. Kasi dito po, kung babasahin natin yung chapter 1, kahit ang paghahandog nila ay wala ng halaga sa Panginoon. Pag naghahandog sila, hindi napapahalagahan ng Panginoon. Alam niyo po, naalala ko nga, di ba, na kapag ka sa Matthew 5, verse 23 and 24, kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo, ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ang Panginoong Jesus ang nagsabi nito. So bakit kaya? Dahil ang kasalanan ay talagang hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya pala, pag meron kang sama ng loob, magipagkasundo ka muna kasamaan mo ng loob bago tayo maghandog. Kasi hindi pahahalagahan ng Panginoon ang ating mga handog. Naalala ko rin po nung sinabi ni Pastor tungkol sa pag-aalay sa sarili, na offer yourselves as a living sacrifice sa Romans 12, holy and acceptable to God. Ganun pala, hindi pala basta-basta mag-aalay. Halimbawa, ibibigay mo sarili mo sa Panginoon, Lord, sa iyo na ako, ikaw na maghari sa akin. Pero tingnan din natin ang binibigay natin kaloob sa Panginoon, yung ating sarili. Nakalulugod ba? Banal ba? Kasi kinamumuhian ng Panginoon ang kasalanan. At alam niyo pa po, ang kanilang mga pagdiriwang, hindi kinalugdan ng Panginoon, mga Passover festival nila, at kung ano-ano pang mga festival nila ay hindi na kinalugdan ng Panginoon. At ang kanilang panalangin din ay hindi na pinapansin ng Panginoon. Sa Isaiah 59, masahin ko lang po, Isaiah 59, verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So my God, no? Ang kasalanan nagpapabingi sa Panginoon, kaya dalangin ng dalangin. Wala palang
naririnig ang Panginoon. So napakahalaga po nito na seryosohin natin na hindi baliwalain ang kasalanan dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Alam niyo po, pero napakabuti pa rin ng Panginoon dito sa mga taga-Huda kasi may pag-asa. Sabi niya, binigyan niya pa rin ng pag-asa. Hindi kagaya ng Sodom and Gomorrah, tinupok na nga niya eh. Pero ito, mga taga-Huda, sabi niya sa verse 16, wash yourselves clean. Stop all this evil that I see you doing. Yes, stop doing evil and learn to do right. Kasi ayaw ni Lord na mapahamak. Dahil tunay po sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, makamta natin ang kanyang libreng na kaloob na buhay na walang hanggan. Sin separates us from God, and sin will bring us death. Kamatayan po talaga ang kahantungan. Kaya galit na galit ang Panginoon, pero nananaig pa rin sa Kanya ang pag-ibig sa Kanyang mga pinili sa atin lahat. Sa kabila ng mga kasalanan, mahal na mahal tayo ng Lord. Ang gusto niya lang, hintuan na ang mga maling gawain, talikuran na, magbagong buhay na. So sa verse 18, sabi doon, kahit na yung He has the power to turn our sin to the opposite. Diba sabi doon, from scarlet to white as snow, red as crimson, will be like wool. Yung pula, magiging puti. Parang imposible, pero sa Diyos walang imposible. Kaya niya tayo, kaya isipin mo na ang pinakamasamang gawain na nagawa mo, na nagawa natin. Kahit gaano kapula ito, kadami, kalaki ng kasalanan na nagawa natin, walang imposible kay Lord. Kayang-kaya niya tayong paputuin ulit na parang bago. Diba? Sapagkat sa Panginoon walang imposible. Minsan, nababalik-balik tayo sa maling nating gawa na nagawa naong nakaraan, pero hiningi na natin ng tawad at may bagong buhay na tayo kay Lord. Huwag na tayong pabalik-balik doon sa kaisipan na sana hindi ko nagawa. Tandaan natin, pinatawad na tayo ng Diyos, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya may pag-asa talaga sa Panginoon. Ang nais niya lang manumbalik tayo sa Kanya. Alam niyo po, sabi nga dito, sa verse 19, kasi ayaw ni Lord pilitin tayo eh. Kaya dito sa verse 19, if you are willing, kasi you have to choose between death or life. Pag pinili natin na maging kalugod-lugod sa Panginoon, mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban, tanggapin natin siya bilang Panginoon ng sariling pagligtas ng ating buhay, sigurado buhay ang ating makakamtan. Pero pinapipili tayo. If we are willing. Kasi kung pipiliin natin ang kasalanan, ay kamatayan ng kahantungan. Kaya sabi sa verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So diba, kapag pinili natin ang Panginoon, ang buhay na kapiling niya, ay, naku, blessing po. Hindi lamang spiritual blessing mo, especially, right standing with God, and material blessing. Kasi sabi dito, you will eat the good of the land. Blessing after blessing. So napakasarap na mamuhay ng nakalulugod sa Panginoon. Pero hindi pa po tayo tapos, meron pa pong kadugtong yan na dapat nating aralin din. Napakaganda, Sister Lisa. Amen. Talagang kadugtong to. Kasi nga sabi mo, if you are willing, di ba? Ito rin sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Gusto ko rin basahin sa Tagalog. Napakaganda rin basahin sa Tagalog. Yes, maganda sa Tagalog. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan,
Eto maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Thank you, Lord. Alam nyo, ito'y sinulat sa atin, mga believers, sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, para matulungan yung ating, sabi nga, walk with our fellowship with the Lord. Bakit ba? All of our sins are forgiven. Totoo yan, di ba? Sabi nga, 1,000 years ago, sabi nga, nabanggit nga ni Brother Boy kahapon, not only saved, Christ paid all our sins doon pa lang sa krus. Pero sabing ganun, we are given eternal relationship with God as His children. However, there is still the need, eto na yon, yung daily cleansing in the believer's life in order to have fellowship with the Lord. Eto na yung kailangan natin, confession. Yung confession kasi, sabi nga dito, daily fellowship, nabanggit ni Sister Maripas kanina yung paglilinis si Brother Jerry. Ganon din ang confession everyday to. Naalala ko nga, isang laging sinasabi ng mami noon, pag nag-uusap sila ng daddy, sabi niya, wala pa akong kasalanan ngayong araw na to. Kasi yung bang ginaguard niya yung sarili niya kasi yung bang sa pagsisinungaling, sabi niya, Daddy, hindi pa ako nakakapagsinungaling. Maghahapon na hindi pa ako nakakapagsinungaling. Yung natatandaan ko yung nababanggit ng mami. Lagi niyang binabantayan talaga yung sarili niya. Sabi nga kasi, confession is supposed to free us to enjoy fellowship with Christ. It should ease our conscience and lighten our cares. And true confession also involves a commitment not to continue in sin. Diba? We should also pray for strength to defeat temptation. Kasi kailangan nga yung ating pagka natapos yung buong araw, diba, ang nababanggit natin, may mga kasalanan naman natin, hindi natin alam na naging kasalanan Kasi sabi nga diba, Lord, patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa ko, na hindi ko dapat ginawa. At Lord, patawarin mo din ako sa mga bagay na ginawa ko, na hindi ko dapat gawin. Ganun yung lagi kong prayer sa akin. Kasi minsan, sa pag-uusap natin ganyan, hindi ko alam nakasakit na pala ako, pero siya, hindi niya sinasabi, di ba? Kaya dun sa pag-end ng day ng ating buhay, lagi tayo magpalinis sa ating Panginoon. At sabi nga dito, we don't need to fear that God will reject us if we don't keep our slate perfectly clean. Instead, we should confess so we can enjoy maximum fellowship and joy with Him. May 4 akong nabasa na sabi ko nga, ito yung mga parang ingredients sa confession Unang-una, confession involves believe. Magtiwala tayo na kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo'y patatawarin. Pangalawa, confession of sin involves a recognition our inadequacy and our need. Ito, aminin natin na yung ating kakulangan. Kakulangan sa ating Panginoon, yung ating kahinaan. Kahinaan ng ating espiritu na minsan talaga nagagalit, nagwo-worry. Sin yan Pangatlo, confession is not judicial. It is also relational. Pag sinabi ko sa judicial, hindi ito yung korte na talagang yung uhusgahan tayo. Sabi nga, relational. Meron tayong intimate relationship kapag tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Pang-4, confession of sin always involve repentance. At dito nga, in admitting our sins and receiving Christ's cleansing, we are, 3 bagay ang gusto kong iwanan sa atin. Unang-una, agreeing with God that our sin truly is sin and that we are willing to turn from it. Nabanggit din ni Brother Boy kahapon, yung 360 degrees, di ba? Ganon dapat. Aminin natin yung ating pagkakasala at hindi na natin gagawin. 360 degrees nga pagtalikod talaga. Pangalawa, ensuring that we don't conceal our sins from Him and consequently from ourselves. Sabi nga, be honest to God.
tsakin natin, siguraduhin natin yung lahat ng ating mga nagawa. Pangatlo, recognizing our tendency to sin and relying on His power to overcome it. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Sabi nga, resist the devil. Pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi natin talaga kaya ito, pero kaya natin kapag tayo umamin sa ating Panginoon. 180 degrees, sorry po. Umikot ulit, parang bumalik, no? 180 degrees. Thank you, Lord, para sa ating pag-correction na yan. At ito nga, many of us have found ourselves repeatedly confessing the same sin to God, wondering why we can't overcome it. At all times, like this, we fell trapped. Di ba nga nakalagay sa Romans 7:15? For what I am doing, I do not understand. For I'm not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. Ito nga yung sinasabi na gusto kong bumait pero di ko magawa. Ito ang kailangan natin. Ito ang ina-assure ng 1 John 1:9. 1 John 1:9 assure us that if we confess our sins, God will forgive us, but merely confessing may not bring us victory. What is missing? Ano ang kulang? At ano yung tutulong sa atin to get out of this cycle? The missing link is genuine repentance. Kailangan natin ng genuine repentance at malalaman natin ang kapunuan pa nito mamaya kay Brother Jerry. Yung pagpapatuloy pa rin, Sister Maripas, di ba? Oo. Sa ating Lenten series na yung True Repentance. Yes. Thank you, Lord, Sister Amen. Maripas. Totoo na kailangan talaga may confession para makapagtanggap tayo ng kapatawaran. So napakabait ng Panginoon sa mga tinuturo sa atin, sa mga lessons na ibinibigay sa atin, na kami rin ay natututo din. At masarap mag-aral. Although minsan mahirap lang yung humarap dito, pero masarap mag-aral. Pero Totoo sa po. grace ni Lord, nagagawa naman. Para po kaming ginigradean pag nakaharap kami po dito. Tsaka hinahaluka yan dyan. Pero thank you, Lord, sa kanyang kabutihan na nakakaupo kami dito, nagagamit sa kanyang kaluwalhatian. Mag-yes ka lang naman talaga kay Lord. Siya rin mag-i-equip sa'yo at tutulungan ka niya. Diba? Grasya talaga at Yes. awa niya. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Batiin ko pa rin muna, unang-una pala. Yung nanay ko, laging nandito eh. Laging sinasabi niya, is watching, paulit-ulit. Kaya, Nay, papasundo ka na ba? Hindi naka-lockdown sila din ngayon eh. Thank you, Lord. At good morning din pala. Yung sa nanalo kahapon kay Sister Lina Bacani. Yes, congratulations. Thank you, Lord. Sister Connie, tinan nyo, alam nyo po ba, dito sa akin, puro mga taga-ibang bansa ang bumabate. Sina Mami Trining, sila Oo, Sister Connie Manalad, Yes. ng USA. Thank you, Lord. Okay. Birthday na tayo. Sige. Happy birthday muna. Pero bago po tayo bumati sa may mga birthday, comment na po tayo ng ready na. Mga kapatid, mag-comment na tayo ngayon. Alam ko marami sa inyo ready na ng ating Bible books. Sige, ngayon po sa mga may birthday, happy birthday kay Sister Jam Mercado. Yan. Yan. Happy birthday, Sister Jam. Jam Sister Mercado. Jam ay nasa Louisiana. Yes, may Kaya, regalo. Sister Jam, enjoy lang. Yes, Thank happy you, birthday, Lord. Sister Jam. Amen. Kay Ninang Mila Santarinala. Nala, yes. Happy birthday, Ninang Ngayon talaga Mila. ang birthday niya. Tuloy na. Ninang Mila, happy birthday po. Next. Hindi ko Sister Levi Escondo. Gicaro. Yan. Anak ni sister ko yan. Sister ko, at saka Brother Jim, thank you Lord. Malapit na kayong pumunta dito. Amen. By faith. Sister Nonette Sera, taga San Fabian, Pangasinan. Happy birthday po. Sister Janice Madla, taga Santa Rosa, ating kapatid doon. Manugang ni Sister Feli Madla. Amen. Brother Ronald Tatlong Maria, taga Santa Rosa din po.
manugang naman ni Sister Lita Lucero. At, May pinapahabol. Si Sister Hazel Centeno, batch to ni Sister Bing. yes, Nasa Amerika din ba to, Sister Hazel? Happy birthday, Sister Hazel. Naway, makapanood ka rin ng GMJ. Thank you, Lord. Tatlong Maria is apelido po yun, ha? Tatlong Maria. at meron tayong belated happy birthday. Si Brother Joseph, di ba? Joseph Madla, Binyan Prayer Group. Anak ni Sister Feli Madla. Happy birthday. Walang may anniversary ngayon. Brother Iko, take it away. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday! And kung may mga anniversary, happy anniversary din po. At siya nga po pala, pinapa-remind pa rin po sa atin, sa Monday po, grand finals na ng ating Yes. memorization ng Old and New Testament. Air fryer. Air fryer. Tama ba? Pero For the workers daw po. walang mali po at meron pong tono. Yung po ang mga requirements. Walang post. Kahit Sample, walang mali. Ano sa pa? Monday na lang po yung sample. Pero bago po yun, yung ating memory verse of the week sa Psalm 50 verse 14. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Thank you, Lord. Marami na ba nag-comment, Sister Maripas? Sa ready na? Pero bago yun, kung marami pa, bubunot muna tayo dito sa atin. Dadalawa na lang eh. Dalawa na lang. Tita Ri, for your Opo, bubunutin bubunutin na po namin itong dalawa. Yung Dalawa isa na lang po. tupalo na lang daw yung gift. Thank you, Lord. Eto na, ready na. Alam niya na eh kung sino siya eh, kasi dalawa na lang sila. Si Sister Jed, Mama Ched. Thank you, Lord. Sister Ched, kailangan mo ba ng accompaniment? Walang kompanyaminto. Hello! Magandang umaga po. Ay. Thank you, Lord. Live po, Hallelujah. live. Good morning, Jesus. Binabati ko kayo ng magandang umaga. Great! I'm healthy. Purihin ang Panginoon. Salamat at at last, narito na. Not the last, si Brother Ernie ang last. Sige. Walang kompanyaminto? Sige. Sige, go. Yeah. My hair. Yeah. Matthew, Mark, Luke, and John. Pasok mo. Matthew, Mark, Luke, and John. Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews and James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd John, Jude, Revelation, nabali ang sanga. Kayo na lang humula kung anong tono. Leron Sinta. Praise God. Nanalo ka ng keratin. Keratin Thank for your you, beautiful Lord. hair. Yes.
Amen. Congratulations. At isa pa po, for our last. Pero bago yun, Sister Beng, may Yeah. bumati sa iyo eh. Ay, may Good morning bumati? daw, Ninang Beng. Sino ba yan? Inaanak mo to, Leia Rosa Rosas Perez. Ay, oo. Yan, Kumusta kay inaanak Mami niya. Nora? Ninang Beng, nagpapaalala Hi, po. Leia. And the last but not the least, Hello. si Brother Ernie Akayan. Yehey! Marami po tayong time, Brother Ernie, tagalan mo yan. Good morning ho. Sa wakas na tawag. Ayan, binabati ko ang buong barangay sa amin, sa Bagong Bayan. At sa akin, siyempre, sa aking messis. Ayan. Sir Eloy. Yun ang aking kanta ay old-fashioned. Ito na po. Pwede? Pwede. Okay. Ayan, sige. Ay. Fans, marami kang fans, brother. Bigla na Ernie. conscious. Ayan, sige. Eto na po. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, Galatia, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and the next is Jude, and the last is the book of Revelation. Wow! Yeah. Kaya pala ikaw ang huli. Amazing. Amazing Amazing grace. talaga. Napakaganda. To follow yung kay Brother Ernie. Kay Yes. Brother Ernie. Oo. Alam niya Amen. na yun. Bahala na si Tita Ria sa iyo, Yes, Brother Sister Ernie. Ria na. Marami na ba naka-ready? Amazing, Amazing grace. Kaya amazing nga eh. Hindi naman. Brother Iko, marami na bang nag-ready? Pakita na natin, Sister. Ay, Ilan 5. yan? Ang dami, 5 pa rin 5. ah. 5 kahapon, 5 Limang- pa rin ngayon. Thank you, Lord. Brother Lito daw. Padagdag si Brother Lito, Santarinala, Santarina. si Ninong Lito. Hindi ko mabasa. Unang-una. Sister Minda ko, nag-comment pa rin. Pakidagdag, Brother Iko. Minda ko, Sister Minda ko ng ating pako. Mga ninong ko yan, aninang ko yan, ninang din. Meron pa? Okay na? Sister Rosemary Iwata, Sister Weng Kawilan, Santos. Sister, etong wala talagang hinto. Si Sister Clang Rabang ng Victoria Homes. Amen. Sister Tess Sepulpida. Si Ate Lisa Albaran ng ating San Pablo. Ninong Lito and Ninang Mindako. Thank you, Lord. Yes. Let's Brother spin Iko? the wheel. The wheel pala. Sorry. Lisa. Sister Lisa, Tita ready ka na? Lisa. Tatawagan ka namin. Ayan na, si Tita Lisa. Okay, Tita Lisa, naka-online siya. naka-online ka ba? Yes, naka-online. Ayan na. Tita Lisa, nandiyan ka na ba? Sister Lisa. Ayun, Ayan, connected thank na. you, Lord. Magandang Good morning, Sister Lisa. Thank you, Lord. Nakita ko yung kanyang halaman. Teka. Sandali, bumati ka muna sa kanila. Wait lang ha. Bati-bati muna. Sister Lisa, bati ka muna. Sige, bati ka na.
Good morning, mga kapatid. Good morning! Kumusta ka dyan? Eto, hindi masyadong lumalabas. Bawal, Pag sinyo. pag nakalabas, pag pumasok, bawal na uling lumabas. Oo nga. O, sige, ready ka na ba? Yes po. Okay. Game na. Go. Game na? Game na! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Hop. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, and 2 John, 3 John, Jude. The last book is the Revelation. Amen! Thank you, Lord. Tita Lisa, pwede ka sumali sa ating Grand Finals. Siguro nung uminto, naglag lang yung internet, no? Pero walang mali. Thank you, Lord. Praise God. Anong tono yun? Ano ba tono yun sa Lisa? Yung una, hindi ko alam. Yung pangalawa, yung Kamensi. Tama. Come and see. Ito ang regalo mo. Nanalo ka ng earphone. Tita Lisa, punta ka dito para makuha mo. Congratulations, Lisa. Pagka may pupunta dyan, papadala namin sa'yo. Nawala. Okay, thank you, Lord. Okay, God bless. God bless, kapatid. See you soon. Thank you, Lord. God bless. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Ni-remind namin uli, Monday na po yung ating Grand Finals para sa, yung air fryer pala sa mga workers daw po. Yes, Tapos yung bag yata, yung long bag sa mga members. Pero ready po rin po tayo kasi may grasya pong ibibigay eh. Sabi nga ni Oo, Pastor marami na Alex, regalo. diba? Kahit may konting mali, may grasya pa rin, may bibigay na consolation prize. Kaya Titingnan sali na po natin. tayo. Thank you, Lord. Amen. Sir Maripas. Yung song natin ngayon, punta na po tayo bago dire-diretso na po tayo hanggang sa ating next series. Ang new song natin ay aawitin o inawit o ginawa ni Sister Christine Radam. Pinson. Na aawitin naman ni Jen Abuyabon. Amen. With the GOG. Yes, with the GOG. God bless us Amen. all, mga kapatid. God bless us See you all. again bukas po, fellowship Sunday natin. Fellowship. At yun ay susundan Ay, oo. din ng ating Kapatid na pinakalas si na ba Brother yun, Jerry. Brother Jerry? Hindi pa? Hindi pa po tayo tapos ha. Hindi pa po. Nagsabi lang po ako para bukas may fellowship tayo. Amen. Thank Paalala you, Lord. lang po. Yan. Thank you, Lord. Yes, ang new song natin, susundan ni Brother Jerry, True Repentance. Thank you. God bless. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag.
Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Aking pupurihin, sasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Magandang umaga po at magandang hapon at magandang gabi sa lahat po ng nanonood ng Good Morning Jesus. Muli, Brother Jerry po. Ngayon po ay ating ginuginita ang mahal na araw o ang tinatawag na Lenten season. May mga nakapaloob po dyan na ginuginita ng mga Kristiyano. At hindi lamang tuwing araw ng Lenten, maging sapat ating pang-araw-araw na buhay. Nandiyan po ang prayer, fasting, repentance, almsgiving, and thanksgiving. Ngayon po sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa tinatawag na true repentance. Mahalaga po na ating ginugunita ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y manalangin. O dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, at ang inyong anak na Jesus na aming tagapagligtas at sa gabi ng Espiritu Santo, kami po'y nagpapasalamat sa sandaling ito. Sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, patnubayan niyo po kami
wisdom, insight, revelation, double portion of your anointing, Lord. Speak to us, Lord. Your servants are listening. In Jesus' name, amen. Ngayon po mga kapatid, basahin ko po dito sa Luke 15, verse 11 to 24. Atin pong i-relate ang true repentance nitong prodigal son. Luke 15, verse 11 to 24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. May 3 main characters po dito sa ating pag-aaralan. Ang una, Father. Walang iba kundi ang ating Ama sa Langit, the loving Father. Pangalawa, nung younger son. That is nire-represent po niyan, prodigal son or lost son. Pag binasa niyo po ang Luke 15, verse 1 and 2, nandun po ang tinuturing ang prodigal son na tax collector and sinner. Nung elder brother po, nire-represent po niya ay Pharisee. Ito po yung mga self-righteous. Pero bago tayo magtuloy, alamin po natin ang meaning ng prodigal, mga kapatid. Pag sinabing prodigal, tinutukoy po rito ng younger son, nung bunsong kapatid. Pag sinabi po prodigal, spending money recklessly and wastefully. Prodigal comes from the original Latin word lavish, as in extravagant, rich, or luxurious. The word can also refer to someone who leaves home and behave recklessly, just like the younger son or the lost son in the story. Pag sinabi pong prodigal, mapaglustay o walang pakundangan sa paglustay ng salapi o anumang yaman. Mga kapatid, at walang kakayahang pangalagaan ang kanyang natanggap na mana. Yun po yung tinatawag na prodigal. Ito po yung younger son o yung tinatawag na bunsong anak o lost son. Ngayon po mga kapatid, bago po tayo magtuloy, bakit po ba ginamit ng Panginoon ang talinghagang ito? Doon po sa Luke 15, bago po magtuloy, pag sinabing parable, ito ay makalupang kwento na may makalangit na kahulugan. Isang kwento na magbibigay ng aral sa ating pang-araw-araw na buhay na hango po sa salita ng ating Panginoon. At ang talinghaga ay isang kwento na tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ngayon po, balikan natin itong younger son. Ang pag-uusapan po natin dito nung true repentance, mga kapatid. Ano po ang sa nabasa natin,
ano po ba yung naging turning point ng bata? Ano, di ba, yung mga pinagagawa niya? Self-will, selfishness, ando na separation, sensuality. Kumbaga, nung magawa niya lahat yon, namuhay ng hiwalay sa ama, hindi naging masaya sa piling ng ama, gusto independent, makasarili, tapos nung matanggap niya yung kanyang blessing, ginamit sa mga walang pakundangan na gawain, wanton living, walang tarus na pagsasaya, ibinuhos niya lahat sa bisyo ang kanyang pagpapalang tinanggap sa ating sa kanyang ama. Pero anong po nangyari sa kanya? Nagkaroon ng taggutom doon sa lugar na kung saan siya nakatira. Naubos po lahat ng kanyang blessing o mana. Wala po siyang trabaho, kaya namasukan siya ng tagapag-alaga ng baboy. Alam po ninyo, yun ang consequence ng kasalanan niya, mga kapatid, na ginawa niya. Ang totoo po niyan, lahat po ng ating ginagawa, either good or bad, meron pong consequences, mga kapatid. Pero ang tinutukoy ko po rito, nung consequences ng younger son, nung lost son, o yung tinatawag na prodigal son. Ano po nangyari sa kanya? Dahil namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy para wag lang siyang magutom. Sa mga Hudyo, ang mga slave po ay pinakamababang uri ng gawain ang paghuhugas ng paa. Pero pag isang slave ka at humatnong ka sa pagiging tagapag-alaga ng baboy, ang baboy po sa mga Hudyo ay itinuturing na marumi. Unclean animal. At hindi lamang po yun. Kapag naging tagapag-alaga ka ng baboy nung panahon po nila, nakahihiyang kalagayan ng buhay. Kaya, yun po yung naging resulta ng kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya ang kasalanan po talaga, dadalhin tayo nito sa kapahamakan, ilalayo tayo nito sa Panginoon, dadalhin tayo nito sa mga maling gawain, bubulagin tayo ng mga kasalanan. Kaya, ang bandang huli, tayo rin po magiging kawawa. Ngayon po, balikan natin. Ano po ang naging turning point ng younger son na to, mga kapatid? Alam nyo, kapag ang tao pala nakaagawa ng kasalanan, ano yan sa verse 17 kasi ang sabi niya, sa verse 17, but when he came to his senses, or sa ibang version, and when he came to himself. Dito kasi, mga kapatid, naalala ko yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Luke, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. So kapag ang tao pala gumagawa ng kasalanan, wala sa tamang ulirat. Kumbaga, may panandali ang pagkabaliw. Hindi kasi alam ang kanyang ginagawa, mga kapatid. So may tendency po kapag ang tao ay hiwalay sa Diyos, parang nagiging baliw. Pero, nagkaroon po siya ng turning point dito sa verse 17 nga. Kasi nga, doon sa 16, ang sabi sa 16, balikan ko lang po, mga kapatid, sabi sa 16 dito, ayan, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Biro nyo, nung kalagayan na yan. Yun po ang naging turning point niya. Alam niyo, minsan, totoo talaga ang Biblia. Sometimes it takes a painful experience in order to change our ways. Pero, tingnan po natin ang turning point niya, mga kapatid. Sa verse 17, ito po nakalagay dito. But when he came to his senses, finally, sa wakas, and when he came to himself, ito yung totality of man. Senses, kasama na rito ng body, soul, and spirit.
Pag sinabing body, that is our 5 senses. Naaamoy, nalalasahan, naririnig, nakikita, at nadarama. Pag sinabing soul, that is intellect, will, and emotion. Pag sinabing spirit, alam nyo mga kapatid, sabi nga sa Ephesians 2, kapag ang tao hiwalay sa Diyos, we are spiritually dead. Yan ang totoo niyan mga kapatid. Kaya dito, nagkaroon siya ng when he came to his senses or himself. Alam nyo, ito po ang nasabi niya, mga kapatid. Sabi niya sa verse 17, he said, how many of my father's hired men have more than enough food while I am dying here of hunger. Alam nyo, pag sinabing he came to himself, ito yung tinatawag na to start thinking reasonably. Recover consciousness. To start thinking reasonably and recover consciousness. Nagkaroon lamang po siya ng ganong kalagayan para mabuksan ang kanyang kaisipan nang maalala niya ang pag-ibig ng tatay niya sa kanya. So, ang pinaka-turning point po, mga kapatid, ng younger son dito, ng prodigal son, nung maalala niya na mahal siya ng kanyang ama. Mga kapatid. Ngayon po, totoo po yun. Body, soul, and spirit. Buong pagkatao niya po, nabuksan. Buong pagkatao niya, kumbaga, na-born again. Buong pagkatao niya, na-encounter niya si Lord sa buhay niya. Yun ang naging dahilan. Kaya po siya bumalik sa kanyang ama. Alam niyo mga kapatid, ang pinaka-bottom line po ng repentance dito, nung maintindihan niya na siya po ay mahal ng ama niya. Wala pong dahilan para ang tao humantong sa repentance. Ang pinakadahilan lang po ng repentance ng younger son, ng prodigal son, nung maintindihan niya, mabuksan ang isip niya, maunawaan niya, ma-realize niya na siya ay mahal na mahal ng kanyang tatay. Naalala ko po alam niyo, babasahin ko po sa Romans 2 verse 4 bago po magtuloy. Or perhaps you despise His great kindness, tolerance, and patience. Surely you know that God is kind because He is trying to lead you to repent. Dahil po sa habag, pagmamahal, dahil po sa pangunawa, dahil po sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi rito, God is kind because He is trying to lead you to repentance. Wala pong ibang magiging dahilan para po tayo mag-repent dahil nagkaroon tayo ng encounter with Jesus. Si St. Paul, nagkaroon siya namang encounter with Jesus. Dahil po sa encounter with Jesus, nagkaroon po ng repentance si San Pablo. Si Isaiah, siya po ay tawagin siya ng Diyos. Nung makita niya ang kalwalatian, ang kabanalan ng Panginoon, nakita niya nung kanyang kasalanan, nakita niya yung kawalan. So, ibig ko lang sabihin, mga kapatid, kapag tayo nagkaroon ng encounter with Jesus, doon pa lang magsisimula kasi nakikita natin ang ating kawalan. Pag nagkaroon tayo ng encounter with Jesus, naalala natin yung pag-ibig niya, matututo tayong magpakababa, matututo tayong aminin wala tayong magagawa, lalapit tayo sa Panginoon, tatanggapin natin ang Panginoon. Yun po ang magiging dahilan ng ating repentance. Hindi po, kasi minsan yung iba nagre-repent, yung iba nabuksan yung isip niya. Kaya lang, itong ginagawa ng iba, gumagawa pa rin sila ng sariling pamaraan.
Pero hindi po yun ang solusyon. Hindi po yun ang tunay na repentance. Ang tunay na repentance, ang paglapit sa Panginoon, ang pagkakilala sa Panginoon, at amin natin wala tayong magagawa, pagpapakababa sa harap ng Diyos, tulad ng nangyari sa prodigal son na ito. Mga kapatid. So 1 John 4:19, we love because He first loved us. We love because He first loved us. Example, encounter with God. Tulad na nabasa ko kanina, si St. Paul sa Acts 9, si Isaiah sa Isaiah 6, at ito naman po, nung kriminal na dalawa na nakapako sa krus. Nung isa, ang sabi nung isa, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, pakawalan mo yung sarili mo at pakawalan mo kami. Ang sabi nung isa, wag mo sabihin yan ng mga salitang yan sapagkat tayo karapat-dapat na maparusahan sapagkat tayo ay nagkasala samantalang ang taong ito na si Jesus ay walang kasalanan. Ang sabi nung isang kriminal, Jesus, wag niyo po akong kalilimutan kapag kayo naghari na. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din anak, isasama kita sa aking kaharian. Kaya po yung true repentance, tulad na binanggit ni Pastor Rapi, change of mind called for throughout the Bible is a summons to a personal, absolute, and ultimate unconditional surrender to God as sovereign. Though it includes sorrow and regret, it is more than that. In repenting, one makes a complete change of direction, 180 turn toward God. Kaya, nung napag-isip-isip ng bata, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong isa sa, hindi na dapat ako karapat-dapat tawaging anak ninyo bilang na lamang ninyo akong isa sa mga inyong mga alila. Return to his father. Ito na po yung at siya'y nagpasyang umuwi. So, andun na an act of will, nung kaya nga intellect, will, and emotion, kasama nung freedom, nung pagpapasya, pag naintindihan natin nung tunay na pagsisisi, mga kapatid. Ito naman po ibinungan ng kanyang pagsisisi. Nung acceptance of the loving Father. Malayo pa'y natano na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Ito yung kanyang confession and forgiveness. Sabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit, nagkaroon ng selebrasyon. Tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya, tayo'y kumain at magsaya, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, na wala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang, mga kapatid. Kaya po, ang talinghagang ito ay patungkol, kasi si Jesus Christ, nang siya'y nagsasalita, lumapit ang mga tax collector and sinner para makinig kay Yesu Kristo. At ang mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan ay nagbulong-bulungan. Bakit siya nakikihalubilo at nakikisalo sa mga makasalanan? Kaya ginamit niya itong talinghagang ito. Ngayon po, mga kapatid, ano po ang lesson dito? God greatly loves us and patiently waits for us to repent, and so He can show us His great mercy because He does not want any to perish. Ayon ng Diyos na tayong lahat ay maparusahan. Kaya maging sa after ng temptation of Jesus Christ, ang ministry, kaya siya nag-fasting kasi magsisimula na sa kanyang ministry. Ang unang sinabi niya sa kanyang ministry sa Matthew 4:17, repent, the kingdom of God is at hand. Makakapag-repent lang tayo kapag nakarinig tayo sa Diyos, hindi sa ating sariling pamamaraan. Kaya isa pang lesson dito, mga kapatid, magalak tayo kapag merong isang taong nanunumbalik sa Panginoon. Sabi sa Luke 15 verse 7 tsaka 10, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng kasiyahan sa langit at magagalak ang mga anghel ng Diyos
dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid, muli, Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of God is at hand. Change your inner self, your old way of thinking, regret past sin, live your life in a way that proves repentance, seeks God's purpose in your life. Ang layunin ng Panginoon nang siya'y magkatawang tao, to seek and save the lost. Nahahabag ang mga tao sa mga tao, lito at lupaypay, kaya nang siya'y sa Matthew 9:35, umikot siya sa mga night sinagoga, nagturo siya tungkol sa paghahari ng Diyos, pinagaling ang mga may sakit at nagturo na salita ng Diyos. At nakita niya ang napakaraming tao, lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya po, mga kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niyang kanyang bugtong na anak, at ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, ang simula ng tunay na repentance, ang pagbabalik, pagtanggap na tayo kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Marami pong salamat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kapahayagan, sa karunungan, at salamat po sa oras na kami po'y nakapagpahayag ng inyong salita, Panginoon. Muli, sa mga kapatid ko, sa aming pang-araw-araw na buhay, protection, Lord, ilayo niyo po kami sa lahat ng sakit, Panginoon, lukuban niyo po na banal na dugo ang bawat isa. Marami po salamat, Lord, humayo po kami, nadala po namin ang salita niyo, humayo po kami, at sa awat grasya niyo, huwag na po kami magkasala. Marami po salamat, sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Timothy 2